Eto by experience at sigurado ako na na-experience rin na mas matagal po maupod itong mga stock na gulong nitong ating motor kesa po sa mga bagong pinopromote ngayon. Dahil itong stock na gulong ay kayang umabot po to hanggang 20,000 km bago po siya maupod. Samantalang isa na to is aabot lamang po to hanggang 10,000 km at upod na po siya. At kung minamalas-malas ka naman ay hanggang 5,000 km lang ay upod na po yung mga ganitong klaseng gulong. Dahil po niyan, walang iba kundi kung anong klaseng material yung ginamit sa paggawa ng gulong. At papasok na po dito yung dalawang kategorya. Unang-una po dyan ay yung kanyang tire compound. Then second ay kung anong klaseng gulong po ito. Ito po ba ay low-end, mid-range o high-end tire. Unahin na po natin yung tire compound. Ang tire compound, ito po ang karakteristik ng goma ng gulong. At ito po ay nabubuo dahil sa paghalo-halo ng mga materials ito. Tulad po ng natural black, synthetic rubber, at hinaluan po siya ng mga straightening agent tulad po ng carbon black, silica, at polymer. Una po itong soft compound, ito po yung gulong na malambot. Since na malambot po siya ay makapit po siya sa daan. Kaso nga lang po yung downside niya ay mabilis po siyang maupod. At ito po yung ginagamit na gulong sa mga pang-racing. Pangalawa po is hard compound. Ito po yung matigas na gulong. Since na matigas po siya ay matagal po siya maupod. Kaso nga lang po yung downside niya ay madulas po siya sa daan. At ito pong gulong na to ang ginagamit ng mga big bike tulad po ng mga Harley Davidson. Kasi pag ginamit po dito ay yung mga soft compound na gulong ay sigurado hindi po tatagal. And last, ito yung madalas po natin ginagamit, yung medium compound. At ito po yung balance. So hindi po siya malambot at hindi po siya matigas. Since na hindi po siya malambot ay hindi po siya madaling maupod. Since na hindi rin po siya matigas ay hindi naman po siya sobrang kapit sa daan. Kumbaga equal lamang. Kaya ito po madalas natin ginagamit pang daily use. Tulad po nitong ating dalawang gulong, itong stock at ito pong ating murang kabibili lamang. So ito po parehas po to na medium compound yung kanilang tire compound. Paano naman malalaman kung soft, medium o hard compound itong gulong? Sa pamagitan po ng fingernail test. Gamit po itong inyong fingernail is tusukin nyo po itong inyong gulong. Pag ito po ay bumaon na malalim, ibig sabihin malambot po itong inyong gulong, ito po ay soft compound. At pag ito naman po ay hindi naman po masyado malalim yung baon, ibig sabihin ay hindi naman po masyado malambot at hindi rin po siya masyado matigas. So, medium compound po itong inyong gulong. At pag ito naman po ay hindi bumaon, ibig sabihin ay matigas po itong inyong gulong, ito po ay hard compound. Yun naman po pala kaso nga lang po na parehas po na medium compound tong ating dalawang gulong. Kaso nga lang po na talaga mas matagal maupod tong ating stock kaysa po dito. So, ibig sabihin po niyan, kaya pagdating sa tire compound ay hindi pa rin po makapagtikta kung talaga ba matagal maupod itong ating gulong. At yung makapagtikta lang po talaga dito is yung material na ginamit sa ating gulong. At dito na po papasok yung kategorya natin na low-end, mid-range at high-end. Itong low-end tire, ito yung budget-friendly na gulong na abot kayang presyo. At ito naman mid-range tire, ito po yung average na may pagka-pricey. At ito naman po yung high-end tire na premium. So ito, mahal po to, pero quality naman po ang ibibigay sa inyo nito. Ang dahilan po niyan ay yung quality na material na ginagamit po sa paggawa nitong ating gulong. At yung material na ginagamit po dito, number 1 po is natural rubber. Pangalawa po is synthetic rubber. At inahaluan po yan ng mga straightening agent tulad po ng mga carbon black, silica at polymer. So yung silica po, ito naman po ay para maging makapit itong ating gulong sa daan. At yung carbon black naman, nakapagdagdag po yun ng tibay ng ating gulong. Yung pang-reinforce naman po sa ating gulong ay gumagamit po sila ng steel belt, polymer tiles, nylon at Kevlar. So yung mga pare ko para maging matibay at maging makapit sa daan itong ating gulong. Sa low end, tulad po nitong hawak ko, ito po yung mga gulong na mumurahin at nagre-range naman po siya ng halagang 600 pesos. Expect mo na mabilis po tumaubod dahil kalimitan po na ginamit na rubber dito is synthetic rubber at carbon black. At madalas din po ito sa daan dahil kulang po yung mga silica na ginamit dito na siya naman po nagpapakapit ng ating gulong sa daan. At yung ginamit naman po dito ng internal structure ay kalimitan lang po is nylon at hindi po masyado gumamit ito ng mga steel belt. Since na mura lang siya, alam mo na, low quality siya at hindi naman po ito papayag kung high quality po yung ginamit na materials dito at mura lang yan po na ibibenta. Siyempre kung ano po yung binayaran nyo ay yun lang din po ang inyong matatanggap. Kagandahan lang po dito sa low end ay budget friendly po siya at talaga naman pong pangmasa kaya marami po namimili nito
Kaso nga lang po ay huwag po tayo masyadong mag-expect pag ito po yung ating kinuha. At kung gusto mo matibay, matagal maupod at makapit sa daan, ay mag mid-range tire ka na. At ito, pwede po tayo magsabi ng mga brand dito dahil kalimitan po ng mga mid-range na tire ay nasa stock po ng ating motor. Tulad po nitong ating nasa Honda Click, ito po ay MVP Star. At sa ating Yamaha Mio naman, yun po ay IRC or Inoue Rubber Company. At sa mga Suzuki naman, yun, gumagamit po sila ng Maxxis, MRF, Dunlop. At ito nga pala, yung isa pa natin sa ating Honda Click na pedal tire. So yan mga pare ko, kung gusto mo ng quality, yan po ang inyong gamitin, yung mid-range tire. Kaso nga lang po, yung kapalit ay medyo mahal po yung price ng mid-range tire. At ito po ay nagre-range ng 1,300 pataas. Kaso nga lang po, yung kapalit niyan ay medyo quality namang gulong na siguradong tatagal at matagal maupod at makapit sa daan. Kung gusto mo talaga ng quality na gulong ay mag-high-end tire ka na tulad po ng Pirelli, Metzeler at Michelin. Kaso nga lang po yung presyo alam mo na kasi yung mga gulong po nito ay focus po nito is safety and durability. O ayan, alam nyo na po kung anong klaseng gulong ang inyong pipiliin at bibilin at babase po talaga yung quality sa kanyang price. So tayo ngayon ay tight budget kaya ito muna po yung ating binili, low end tire. Sa mga bibilin po nito at gagamit, payo ko lang po pag naupod po ito na mabilis, wag na po tayo magreklamo kasi mura lang po natin siya nabili. At mag-iingat lang po tayo dahil medyo madulas po yung mga low end tire na tulad ito. So dito lang po mga pare ko, paalam at ride safe.